Kumusta po kayo ngayong linggo? Ayos naman? Kaya po po? Kaya po tayo may Sabbath is it's primarily for time para sa community, for family, for community, for rest. Ayun po na. Hopefully tayo po ay nagkakaroon ng Sabbath rest na kumbaga kahit mamaya after nito makatulog na maayos, makapahinga talaga sa ating mga iniisip ng mga throughout the week. Ito po yung panahon kung saan i-lay down natin lahat ng mga dinadala natin, ang ating mga suliranin. Ayan. So ngayon pong araw ng Sabat, ako po yung natuwa na ma-invite Mother Benji. And at ngayon po, gusto ko pong mag-present po ng atin po pag-uusapan. Ngayon po, simple lamang po ang ating pag-uusapan since ito po yung may kinalaman sa kung paano po mamuhay bilang mga Adventist, bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ayun. Pero ngayon po, gusto ko lang po i-promote ang ating pong upcoming na event dito sa Cavite Mission. Again, ako po pala, si Brother Caleb. Kuya Caleb, di ba po sa akin dito, kilala na po ako since kabataan. Si po ay member dito, naging member po ako sa Hilltop. At pag meron mga district gathering, lagi po ako nandun. So, kalagyan po ay pamilyar na sa akin. At siguro, sa mga taga-Puting Kahoy, tulad ko, siguro kilala niyo rin po ako. Ayan, ako po ngayon, aside ko po ay sa Public Campus Ministries. So, ang ating pong Cavite Mission ay meron po silang separate na mga ministries kung saan tinatawag po itong specialized ministry na hindi lang po pinapadala ang mga pastor sa mga churches, sa mga district, pinapadala din po nito ang mga pastor, ang ilan sa mga ilang pastor sa mga ministries. For example, meron po tayong focus groups tulad ng campus, sa Muslim communities, sa urban communities, sa elite or sa affluent na mga communities. And meron po mga bago ngayon na mga i-open ang Cavite Mission tulad sa Indian and sa Korean na mga communities. Magkapadala po tayo ng mga workers, na mga church planters doon sa communities po nila. Ako po ay nakasama doon sa campus ministries. Kaya po kami focus ngayon ay sa CABSU. Sa CABSU sila. Pero bago po yun, gusto ko lang po i-promote din. Ngayon pong darating nakatapusan ng April hanggang May, kung kayo po ay nakafollow sa ating Cavite Mission Facebook page, meron po tayong gaganapin na online evangelism kung saan pwede po natin i-invita yung ating mga friends, ang ating mga kakilala, kung sa tingin po natin ay magbe-benefit sila dito. Ito po yung ating topic. Ito po yung ating theme pala, di ba topic? Theme. Doon sa muna event na ito, God, I have questions. Malahat po tayo may tanong sa Panginoon. And in-encourage po tayo sa Bible na come, let us reason together, sabi ng Panginoon. Kung lahat ng ating tanong, lahat ng ating doubt, ng mga duda, ilagay natin sa Kanya, ilagak natin sa Kanya. At dito po sa series po na ito, ating pag-uusapan yung mga commonly asked questions. Hindi lang ng mga Adventists, kahit yung mga hindi rin Christians. And ito po yung focus sa kanila. At isa po sa mga topic dito, ibibigay ko na po ngayon. Ayan. No, isa po ito sa, kung hindi ko kakamali, ay pang shop na topic. Hindi ko po matandaan talaga exactly, pero isa po ito doon. And ito po, God, I have questions. Ang tanong po is, how do I live as a Christian? Paano ba ako mamumuhay bilang isang Christian? Ito po yung update. Dahil po sa suporta ng Imperial SDA Church at marami po ng mga partner ng mga churches, ito na po yung ngayon yung update as of April 2026. Meron na po tayong 4 na mga small communities, small gatherings, small na mga discipleship groups. Amen? Amen. Yan po yung ating ginagawa. Ang goal po natin sa campus ministry, hindi lang po yung magpabinyag. Meron po talaga nagpapabinyag. Last year, meron po mga nag-decide. Meron po 2 na nag-decide so far sa campus ministry na magpabinyag. Ngayon po, so far, hindi po natin goal lang magpabinyag. Ang goal po natin is yung mga students, lalo-lalo ng mga Adventist students, ma-involve sa gawain ng Panginoon. Na ma-instill sa kanilang isipan na ang gawain ng Panginoon, hindi lang yan sa mga pastor, kundi sa bawat isa, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Amen? So ito, panalangin po natin, sama po natin sa panalangin, sama po natin sa ating prayers and in suporta. At maraming salamat po in behalf of Campus Ministries. Ano yung manifesto? Ito po yung, kung gagawa kayo ng isang ng revolution laban sa established order, dapat meron kayong manifesto.
Kaya yung mga iba't ibang mga revolutionaries may manifesto na dapat ito ang gagawin, ganito ang buhay kapag ikay mabubuhay sa ganitong klaseng society na ating i-overthrow. At ang Kingdom Manifesto ni Jesus ay makikita sa Matthew 5, 6, and 7. Kung kayo po ay Kristiyano, ito dapat ang makikita sa ating buhay. Ito yung pattern na ating susundan. Kaya po si Mrs. White, alam niyo po, nakita niya yung importance ng itong Sermon on the Mount, na gumawa siya ng libro na labas sa Desire of Ages. Ano po yung libro na yan? Thoughts from the Mount of Blessing. At sinabi niya po dun sa book na yun, nagulat po ako na nabasa ko yun. Nung sinabi niya, kung meron man tayong matatandaan, kung mawala ang Bible, ipaparaphrase ko na lang ha, kung mawala ang Bible, malimutan na natin lahat, at sabi niya, kung meron man tatandaan ng isang Kristiyano, yun po yung Sermon on the Mount. Bakit? Kasi doon na po na-summarize lahat. Ten Commandments, pamumuhay ayon sa Biblia, kaligtasan, nandun na po lahat. At ito po yung kung paano makita in real life. At hindi lang dito sa intellect, lang sa pag-preach natin, na tayo Kristiyano. Ito po makikita sa Sermon on the Mount. Pero dito po sa Sermon on the Mount, gusto ko pong bigyan ng pansin na sa panahon po na ito, bakit po siya ganun ka-life-changing? Again, bigyan natin po akong word kanina. Yung word ay revolutionary. Bakit ganun na lang siya ka-revolutionary sa panahon nila? Ano ba yung revolutionary? Nakakapangtaob. Alam mo yung revolution, di ba? Sa Pilipinas, ano yung revolution natin na pinakasikat? EDSA o People Power Revolution. Ano nangyari doon? In-overthrow ng tao sa katauhan, buong bayang Pilipinas ang Marcos regime. Di po ba? Ang sa panahon, yun tinatawag natin revolution, pagbabago. At sa panahon ni Jesus, meron po siyang introduce na revolution, pero hindi po ito politika. Hindi po ito political revolution, but ito po talaga yung iba-ibang klase. Hindi lang din po siya spiritual pero ito holistic na revolution. Paano nangyari yun? Kasi po sa panahon po, gusto ko pong bigyan kayo ng context. Ano po? Bago po natin pag-aralan ito pong intro ng Sermon on the Mount na tinatawag nating Beatitudes, gusto ko pong bigyan ng background. Ano po ba yung panahon? Sa panahon nila, ano po yung paniniwala ng panahon nila? Ano po yung kumbaga denomination ng mga panahon yun? Sa panahon natin, maraming INC, SDA, Mormon, Catholic, Baptist, meron pa rin. Ito po yung mga paniniwala natin ngayon. Pero sa panahon nila, meron po silang tinatawag na 4 philosophies. Ano po tawag? 4 philosophies. Ito pong 4 philosophies na ito, ito po yung pinaka-common, ito pong 4 na ito, common po ito ng mga paniniwala ng panahon ni Jesus. Unang-una po dito, ay tinatawag natin ang grupo na mga Pharisees. Ito alam natin, familiar tayo sa Pharisees. By the way, ang mga Pharisees, sila po yung mga mabuting tao. Madalas kasi pag Pharisees, sila yung bad guys sa Bible. Hindi po. Actually, they're good people. Bakit? Kasi they want to follow the law. Ang paniniwala nila, kailangan kong sundin perfectly ang kautusan para dumating si Jesus. Familiar? May narinig na ba kayo gano'n? Turo po yun ng Pharisee, hindi ko ituro sa Bible. Pero para dumating ang Messiah, kailangan perfect dapat tayo. LGT, ano? Galing yung turo ng LGT. Sa Pharisees po galing yan. Kaya ang ginagawa nila, they always, dapat meron kumbaga, ito yung kautusan, in-extra mile nila. Kaya feeling nila, kumbaga, napakabuti. Ready for translation ako, ready na kami kunin ng Panginoon. Anytime, anywhere. Pero po, Pharisees. Sila po yung tinatawag natin mga teachers of the law. Pangalawa namang grupo ay tinatawag nating Sadducees. Ang Sadducees naman po, katulad din sila ng Pharisees na sila po ay expert sa kautusan. Pero anong pagkakaiba nila? Ang Pharisees is much more, doon sila sa common people, sa pang-barangay, kumbaga, ano sila? With the people sila. Ang Pharisees naman, out of touch. Paano out of touch? Sila po kasi yung mga aristocrats, high class. Sila po yung nandoon sa upper class ng society nila. Kaya po ang mga Sadducees, hindi mo yan makikita sa mga crusade, sa mga barangay, hindi po. Sila po yung mga nandoon sa office ng mayor. Ganun po ang kanilang role. Sila po yung namamahala sa templo. Kaya po ang isa po doon sa Bible na napangalanan ng Sadducee ay si Caiaphas. Si Caiaphas po hindi po siya Pharisee, siya po yung Sadducee. Sila po yung mga religious elite ng panahon na yun. At ang paniniwala po nila ay walang angel, walang afterlife, walang resurrection,
Malabuhay lang tayo dito hanggang mamatay. Ang Diyos, hindi siya personal, siya ay malayong Diyos. Yan po, statue C. Ito po yan. Pangatlo naman, ay tinatawag natin mga zealots. Ano po yung zealots? Sa panahon po natin, sila po yung mga rebelde. Dahil ayaw nila doon sa pamumuno ng mga Romano, ang kanilang gawain is kailangan purgahin ang bayan ng Diyos ng mga traidor, tulad ng mga tax collector, ng mga Romans, ng mga Greeks. Basta pag hindi ka Hudyo, hindi ka naniniwala sa Hebrew God, babay ka, papatayin ka namin. At yung tinatawag natin, zealots. Sila yung mga extremist sa panahon nila, mga violente grupo sila. Actually, isa sa mga disciple ni Jesus, dating zealot. Sino yun? Simon the Zealot. Dati po siya kasama sa order ng mga zealots. Pero nung nakilala niya si Jesus, nakita niya, ay, ito pala ang Messiah. Panghuli po ay tinatawag natin Essenes. Narinig niyo na po ba sila? Ito pong Essenes, ito po yung grupo ng mga tao sa panahon ni Jesus na naniniwala na kailangan maging banal para, kailangan maging banal para makita nilang Messiah. At para maging banal, hindi sila dapat nakikihalubilo sa mundo. Ang gagawin nila, ang ginagawa nila, namumundok sila. Pamilyar? Para hindi magkasala kami, ang anak namin, at para pure ang aming mga puso, lalayo kami sa mga cities, kasi mga corrupted ang mga cities. Narinig niyo na yan? Ganun po, natin yung mga sa word po natin, sa panahon natin, may tawag po tayo sa kanila. Nakuha po natin sa word na Essenes, ascetic lifestyle o monastic lifestyle. Nakuha po nila ito sa mga Essenes sa panahon ni Jesus. Paglayo sa society para maging pure. Isipin niyo po, kung kayo naninirahan sa panahon ni Jesus, at dito po sa apat na ito lang po yung choices ng ating paniniwala, saan kayo pipili? Choose your poison, di ba? Dito, nakita natin dito, saan ka pipili dito sa apat na to? Tapos, one day, may isang Jewish carpenter na 30 years old, paikot-ikot doon sa Galilea, nangangaral. May narinig ka, ano yung pangangaral na yun? Na-curious sa mga tao, nakita nila, may something na iba dito sa Jewish guy na ito na hindi tinuturo ng apat na philosophies. At sino yung Jewish guy niya? Jesus. Si Jesus. At nung dumating si Jesus, dahil po sa Sermon on the Mount, maraming sumunod sa kanya sa paanan ng bundok. Kung pupunta po kayo sa Israel, may kita niyo po doon kung saan po nag-sermon si Jesus. May kita niyo po, labas po siya ng cities. Sinundan po siya ng mga tao mula sa cities sa tabi ng dagat. Yung bundok po kasi nasa tabi ng dagat. At doon sila nakinig, ano ba sasabihin nitong taong to? Na-curious kami. At alam niyo po si Jesus, 30 years niyang pinaghandaan ito pong sermon na ito. At yung intro, tinatawag natin intro ng Sermon on the Mount, tinatawag natin itong Beatitudes. Minsan nakikita ko po, yung unang ko pong encounter sa Beatitudes is yung portion dito na Blessed are the meek. Alam niyo po kung saan ko po siya na-encounter, favorite ko po siya na display sa bahay namin. Meron pong souvenir si Mama na meron pong peanut, alam niyo ba yung sa mani, yung balat ng mani, nilagyan ng smiley face. Tapos meron doon naka-display, Blessed are the meek. Ang cute. Kaya favorite ko po gusto kong kunin mula doon sa glass niya na souvenir yun para paglaruan yung peanut niya na may smiley face. Bakit? Kasi ang cute. Madalas kasi tinatrato natin ito pong beatitude, parang cute sayings ni Jesus. Ang buhay Kristiyano po, hindi po yan nagsisimula kapag nabinyagan. Part na po yun. Kaya sa beginning part, of course. Pero bukod at bago pa po sa binyagan, meron pong pinagsisimulan nito. Atin po sa akin ng Matthew 5 verse 3. Ang sabi po dito, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nagsisimula po ang lakbayin ng Kristiyano kapag na-realize ng isang tao na siya po ay poor in spirit. Hindi po natin sinasabi doon, blessed are the poor. Nakalagay tayo doon lahat. No? Pero, ibig sabihin dito ay blessed are the poor in spirit. Ang ibig sabihin po nito, wala ka palang yaman sa spiritual life mo na kaya mong ipagmayabang sa langit, pwede mong iharap as record mo sa langit na kaya mong iligtas.